Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello hindi na. Hello mga ka-airsoft, no? This is our 92, tama? 92 episode natin ng kwentuhan session, tanungan portion. Okay, para po sa mga bago dito sa natin, sa page natin, no? Yung kwentuhan session, tanungan portion, dito nagaganap mga ka-airsoft, yung mga naiipon namin questions, no? Yung mga frequently asked questions na na-encounter namin sa araw-araw. Dito nagaganap yon, dito dinidiscuss natin yon. Dito sinasagot natin kung ano yung mga dapat sagutin, kung ano yung mga inquiry, yung mga bagay na gustong malaman ng mga ka-airsoft natin. Hindi lang mga newbie, kahit yung mga batikan na, yung mga matagal na sa mundo ng paglalaro ng airsoft, nakikinabang pa rin dito. Kahit yung isa, Lucas Lobat yan. No? Ayun, nakikinabang pa rin. Ibig ko sabihin, newbie ka man o matagal ka ng player, pwede kang magtanong sa amin. Okay? Ayan, kwentuhan session, tanungan portion, episode 92. Okay. No? Ayan. Mga ka-airsoft, ngayon, kung meron kayong katanungan, kung meron kayong bagay na gumugulo sa isip nyo, kung merong bagay na kailangan ng kasagutan, tara po rito, magtanong po kayo, sasagutin po natin yan. Okay? Ito, number one question mula kay Sir James Castro of Signal Village, Taguig. Okay. Big man, which is better? Glock 18 or Glock 17? Okay. Ito, normal to, laging naitatanong to, normal to, laging to. Asa na yung yung charger ko na mahaba? Gone. Tablet. Okay. Low battery. Okay. Normal na itatanong to, no? Which is better, Glock 18 or Glock 17? Actually, mga ka-airsoft, sasagutin ko kayo ng diretso, ha? Kung ano yung mas better doon sa dalawa is, sa totoo lang, nakadepende pa rin sa user, no? Pero kung ako yung tatanungin ninyo, yung on my opinion, akong tatanungin ninyo, mas pipiliin ko yung Glock 17 over the Glock 18. Why? I am not a fan of a rapid fire. No? Hindi ako fan ng mga rapid fire na unit. Kaya mas sasabihin ko sa inyo, mas pipiliin ko yung Glock 17 and Glock 18 kasi ang Glock 17 is purely single fire. Okay? Ang Glock 17 is single fire. Ang Glock 18 is dual firing mode, single fire and rapid fire. We all know na ang single fire mas stable than the rapid fire. Ang rapid fire is rapid, no? Aggressive. Alam nyo ba na pag gumamit kayo ng unit na may rapid fire, Glock 18 yan hindi lahat ng balang pakakawalan nyo, hindi lahat ng pakita natin, no, para sa mga ka-airsoft natin, kung ano ang itsura ng rapid fire na sinasabi ko. Meron ka bang meron ka bang Glock dyan? Ayan. Ayan. Ang Glock 17, purely single fire. Okay? Ang Glock 18, may rapid fire. Ito, ayan o. Ito. Pag nandito sa taas, lapit mo. Pwede mong ilapit ng konti yung camera. Yan. Kung hanggang sa lang abutin ng wire. Ayan. Okay. Ayan. Okay? Yan. Mga airsoft, no? Pag nandito sa taas ang selector, ito. Pag merong selector, Glock 18 yan. Pag walang selector, pag wala to, Glock 17 yan. Okay? Ngayon, ipagpalagay na natin na yung unit Glock 17. Papakita ko sa inyo kung paano siya pumutok. Okay? Halimbawa tong unit na hawak ko, Glock 17. Ganitong itsura niyan.
Glock 17, halimbawa, ganito itsura niyan. Kada pisil mo, puputok. Okay. Ngayon, dahil ito ay Glock 18, meron siyang tinatawag na selector. Ibababa natin to. Yan yung selector switch ng rapid fire, ng full auto. Okay? Ganito itsura niyan, ang pagputok dyan. O, yan. Nakikita nyo? Bababa! Ngayon, rapido yun. Ang hirap kontrolin nun. Sa 10 pakakawalan mong bala, ni isa walang tatama dun. Okay? Ganon. Kaya kung ikaw, seryoso ka sa paglalaro ng airsoft, huwag kang mag-airsoft ng may rapid fire. Doon ka lang sa single fire. Actually, para maging realistic, single fire lang ang gamitin mo. Wala ka naman kasi makikitang pistol na may rapid fire. Di ba? Although merong nilalabas on some part of the world, pero some part of the country, pero in reality, single fire lang talaga ang mas effective na gamitin. Okay? Yan, single fire. Yan, galing tayo sa rapid fire. Ayan, ha? Balik natin sa single fire. Okay, ayan. Tama ba ako? Ay, bumaba ito. Sorry. Single fire. Diba? Yan ang sinasabi ko. Glock 18, may single fire, may rapid fire. Glock 17, single fire. Ngayon, yung tanong, balikan natin. Which is better? Ano raw yung mas mahusay? Ano raw yung mas maganda? Glock 17 or Glock 18? Okay, ako sasagot, ha? Diretso lang, sasagutin ko. Mga ka-airsoft, kung ako tatanungin nyo, I will choose the Glock 17 over the Glock 18. I am not a fan of a rapid fire. Mas gusto ko single fire kasi mas maganda, mas precise, mas accurate, mas mailalabas ng baril yung pinaka-potential niya. Okay? Yung rapid fire kasi, hindi lahat yon maitatama mo. Okay? Dahil rapido yun. Kung san-san na pupunta yung bala nun. Ay, sandali. Kung san napupunta yung bala nun. Kaya, kung ako papapiliin nyo, tinanong nyo ako, kung akong papapiliin nyo, pipiliin ko Glock 17 versus the Glock 18. Okay. Next question natin. Galing kay Asuncion Mayla. Mayla Asuncion. Okay, of San Fernando, La Union. Okay. Okay. Big Man, anong pipiliin mong unit? Glock, 1911, 2011, Beretta? Yun. Yun lang. Yun lang yung mga choices niya. Sasagot ako, Madam Asuncion, based do sa tanong mo, ha? Ano raw yung bet ko? Glock, 2011, 1911, Beretta. Choices na binigay niya, 4. So, doon na lang ako sasagot. Okay? Kung ako papapiliin mo, kasi yung Glock is a 9mm. Yung Beretta is a 9mm din. Parehas 9mm. Yung 1911 and 2011 is parehas caliber 45. Mapa airsoft, mapa live, mapa totoo, parehas sila na mas mahina ang 9mm versus the caliber 45. Okay? Ngayon, Glock, Beretta, parehas 9mm. 1911, 2011, caliber 45. Glock, Beretta versus the caliber 45, mas malakas ang caliber 45. Okay? Ngayon, since mas malakas ang caliber 45, syempre yun ang pipiliin natin. Kung nag-aalis tayo ng stress, diba? Malakas yun, talaga naman. Kung nag-aalis ka ng stress, the best na the best yun. Pero kung ang pag-uusapan natin is competition, shooting range, firing range, hindi palagi yung pagiging malakas ay maganda. Di ba?
Kung ang purpose mo ng paggamit ng barrel nasa firing range ka, nasa shooting range ka, wag na tayong malakas. Wag na tayong mag 2011. Mag 9mm na lang tayo. Glock or Beretta, 'di ba? Pero kung nag-aalis ka lang ng stress, nag-aalis ka ng sama ng loob, maggumamit ka ng 1911 ng 2011. Malalakas talaga sila. Pero in general, sa totoo lang, tatapatin ko kayo in general, ZZ pa rin ang pipiliin ko. Wala kasi sa choices yung ZZ eh. Hindi nilagay yung ZZ sa choices eh. Kaya medyo nahirapan ako, no? Kung ang pagpipilian ko is Glock 1911, Beretta 2011, I will choose the 2011. Okay? Kasi 1911, although gusto ko siya caliber 45, pero hindi siya kabilang, hindi siya sakto sa age ko eh. Siguro yung tatay ko pipiliin 1911. Hindi siya pipiliin ng 2011, it is because hindi niya naabutan. Ako ang naabutan ko na kasi 2011 eh. No? Yan na yung nakilala kong unit. Yung mga tatay natin, naabutan yan, yung Beretta, yung 1911. Pero ako, naabutan ko na kasi 2011. I will choose the 2011 over the Glock and Beretta. Okay? Pero, iba pa rin. Sabi ko nga, kung competition ang pinag-uusapan, wala doon yung pipiliin ko Shadow. Kaya lang wala sa choices yung Shadow. Okay? Iba pa rin talaga ang lakas, iba pa rin ang klase, iba pa rin ang tapang na maibibigay ng isang CC Shadow over sa mga kalaban niyang unit. Okay? Good PM, boss. Kevin Mark Ranillo. Hello, good PM din, boss. Okay, sabi ni Bri Lasabia, good evening po. Good evening, Sir Bri. John Sunier. Good PM, boss. From Davao, may recommend ka bang short barrel na 420 to 450 FPS? MC Angelo, good evening. Yes, John Sunier. May recommend? Yes, marami ako may recommend, no? Unang-una, ganito. Pero ang hirap mag-recommend, sa totoo lang. Kasi what is good for me may not be good for you. Pero para lang masagot ko yung tanong mo, ano yung may recommend ko? Siyempre yung mga latest, no? We have the Staccato. Staccato is the replacement unit for the STI. Inalis na kasi yung STI eh. So, ang pumalit, Staccato, no? 2011, halimaw, mayabang, barako ang dating. Okay, di ba? Ngayon, if you want to step up to the next level, competition grade, pwede ka namang pwede ka namang mag-CC Shadow, merong different variant, different colors, blue black, okay, then black gray, then black orange, then the tactical sports 2, no? Yan yung mga unit na basta ganito, no? Kasi tinanong mo ko ano yung mare-recommend ko, no? Hindi ako magre-recommend ng China, hindi ako magre-recommend ng Momurain, hindi ako magre-recommend ng something na pagsisisihan mo, pagsisisihan mo in the future, di ba? Ayaw ko naman na in the future after ilang months sisisihin mo ako. Yan si Big Man, nagpa-recommend ako diyan eh. Pero ang pangit yung binigay sa akin, ayaw ko naman yung ganun. Kaya magre-recommend ako yung alam kong unit na trusted. Di ba? Yung Staccato namin na upgraded, the best yun. Pero kung kukuha ka ng unit na hindi upgraded, nasa sa'yo yun, ha? Pero ako, yung Staccato na upgraded, the best. Okay? Kagabi, balikan nyo yung mga vlog ko kagabi, ha? Krinono ko yun. Okay? Yung hindi upgraded, nasa 305. Pero yung upgraded niya, shit, 405, 420 FPS, no? Yung upgraded version, ha. Yan. Maraming unit na upgraded eh. Sabi mo 420 to 450, marami yan sa totoo lang. Kaya lang, wag mong maging basihan. Lagi ko 'to sinasabi, ha. Wag mong maging basihan ng FPS para masabi mong maganda or compatible sa iyo isang airsoft. Hindi basihan ng FPS, kaibigan.
ka-airsoft, no? Hindi basihan ng isang FPS. Ang basihan, number 1, kung gusto mo ba yung unit. Diba? Malakas nga yung unit, putya, mukha naman timang. Hindi mo rin siya gugustuhin, diba? Malakas nga yung unit, pero yung unit, ito malakas nga yung unit, pero yung unit, imbis na paganito. Oh. Malakas nga siya, pero 500 FPS siya, pero ganito yung style niya. Payag ka? Di ba? Malakas siya, 7,000 FPS siya, pero ganito yung style. Payag ka? 7,000 FPS ganito. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Hindi ba siya ng FPS para masabi natin maganda yung isang unit? Di baling 300, 350, 400 FPS lang siya, pero ganito siya. Di ba? 300, 350, 400 FPS, pero ganito siya. 450 FPS, pero ganito siya. Payag ka? O kaya, 1,000 FPS, pero ganito siya. Payag ka? Pangit, di ba? Ngayon, ang basihan ng isang pagpili ng baril, gusto mo yung itsura niya. Gusto mo ba ganito yung itsura ng baril mo? Diba? O gusto mo ba ganito yung itsura niya? O gusto mo ganito yung itsura niya? Diba? Depende sa kung ano yung gusto mo, depende kung ano yung compatible sa grip mo. Gusto mo ba yung baril mo hindi mo mabuhat dahil ang bigat? O kaya gusto mo ba yung baril mo sobrang gaang? Diba? Ang pagpili ng baril, depende sa choice mo, depende sa compatibility ng grip sa kamay mo, depende sa weight ng unit mo. May mga taong ayaw ng mabigat, may mga taong ayaw ng magaang. May mga tao na gusto eksakto. Okay? Ngayon, ang pagpili ng baril, hindi nakadepende sa FPS. Nasa paggagamitan mo yan. I just hope na nasagot ko ng matino yung tanong, no? Okay, ito, balik tayo rito. Walang nagtatanong on live, pero nawala. Balik muna tayo dito sa ating saan na to? Sa ating notebook. Ba't nawala yung ko? Saan ba ako nagla-live? Just. Ayun. Nagbabag. Okay, di ba? Ayan. Ito, sagot tayo muna ng question. Dami pala. Question po, Big Man, about sa unit ko, CZ Shadow 2. ZZ2. Anong ZZ? Palinaw po, Sir Clark De Leon, Shadow 2 or the Tactical Sports 2? If fixed barrel po siya, possible pa din po ba na kumalog yun? Sir Clark De Leon, ganito, no? Lahat ng unit na naka-fix barrel, may clearance. Okay? Merong mga unit na naka-fix barrel, may clearance pa rin. Ang tawag doon, clearance. Kasi hindi naman naka-welding yan eh. Hindi naman pwedeng i-totally walang kalog yan. Di ba? Hindi pwede yun. Halimbawa, ito yung piston na kumakalog. Di ba? Na bumobomba dun sa block. Di ba? Gumagano yan. Di ba, ang silbi ng piston ring para maisentro yung piston, kaya merong ring. Dahil para yung ang mag-a-absorb ng kalog is yung piston ring. Kumbaga, there is a limit doon sa kalog ng piston, di ba? At ang nagbibigay nun, yung piston ring. Okay. May clearance ang tawag dyan. Hindi pwedeng totally yan. Hindi pwedeng totally, fixed barrel, totally, nakadikit na ng mighty band. Hindi pwede. Kailangan yan, medyo nagpe-play yan, naglalaro yan. Okay? Pag sinabi ko na yung unit na mapupunta sa'yo is hindi upgraded, yun ang matutupad. Hindi talaga upgraded. Okay? Pag sinabi ko na yung unit na mapupunta sa'yo is upgraded, yun ang matutupad. Kaya pag sinabi kong yung unit na napunta sa'yo is hindi naka-fix outer barrel, hindi naka-fix outer barrel. Pero pag sinabi ko na yung unit is naka-fix outer barrel at sabi mo kumakalog, clearance ang tawag dyan.
Okay? Okay, no? Clark De Leon from SJDM, Bulacan, sabi niya. Ngayon, boss, pa-update unit ko kung dumating na dyan. Kevin Mark Ramilio. Ops. Meron ba dumating? Kevin Mark Ramilio. Check mo nga. Sir Kevin Mark, ano yung unit mo? Pa-reply nga. Pa-reply back kung ano yung unit mo, ha? Para ma-check natin. Wala na bang gun ban, sir? Sabi ni Bonifacio Andres. Yes, sir. Ang sagot, wala na pong gun ban. Tapos na po. Usually, nagkakaroon ng gun ban sa mga lugar sa ating Pilipinas pag may ginaganap na eleksyon. Okay? Nakadepende sa COMELEC, nakadepende sa LGU, sa mga pulis kung gaano ang itatagal ng gun ban. Okay? Nagkakaroon ng gun ban during the State of the Nation address SONA ng ating Pangulo. Okay? Nagaganap yon on that, I think 3 days before and you know, 3 days after, no? Yun. Pero so far, ngayon, wala na pong gun ban. Tapos na po ang gun ban. Okay? Good evening, John Mark Maso naman to, no? Good evening po. Tanong ko lang, kung nag-aayos po kayo ng unit na M4A1. John Mark Maso, yes, nag-aayos po kami. Baka baguhan ka lang rito sa page namin, isa kami sa merong pinakamagagaling na gunsmith, ang Big Man. Nasa Big Man ang isa sa pinakamagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Kaya nag-aayos kami. Okay? Okay, Sir Big Man, bakit parang underrated yung mga ICS Challenger na high cap? Especially yung Carno Taurus. Same siya sa split. Angelo, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tanong mo, pero unang-una, wala naman kami nilabas na ganyang unit. No? Kung underrated yan, hindi ko kayang sagutin niya kasi wala naman kami nilabas na ganyang unit. Okay? Ngayon, itanong mo yan doon sa binilan mo. Di ba? Doon sa source mo ng impormasyon. Hindi, ganito yan eh, no? Ganito yan. Huwag mo akong tatanungin, Big Man, bakit hindi masarap yung shakies? Huwag mo akong tatanungin kung nasa Jollibee ako. Diba? Kung ang kinakain ko, Jollibee, kung ang paborito ko, Jollibee, huwag mo akong tatanungin, Big Man, bakit hindi masarap yung shakies? Huwag mo akong tatanungin doon dahil hindi ko kinakain yun. Ang kinakain ko, Jollibee. Diba? Nagets mo yun? Oh. Halimbawa, kumakain tayo, halimbawa, nagpapagas tayo sa Petron, huwag mong tatanungin sa akin, Big Man, bakit ang mahal ng, bakit underrated yung Shell? Huwag mo ko tatanungin dun, hindi ko alam yun. Tanungin mo yung Shell management, huwag ako. Di ba? Kasi hindi ko naman produkto yun eh. Hindi ko kinekater yun. Di ba? Huwag mong tatanungin yung English teacher mo, huwag mong tatanungin, Ma'am, what is biology? Huwag mo siyang tatanungin kung ano yung biology kasi English teacher siya eh. Yung biology is para sa science teacher. Ngayon, tatanungin mo ako regarding ICS Challenger na high kappa, especially yung huwag mo akong tatanungin ng ganyan kasi hindi ko produkto yan. Diba? Tanungin mo yan dun sa binilan mo, dun sa pinanggalingan yan. Siya kaya niya sagutin niya, pero huwag mo akong tatanungin ng bagay na hindi ko alam, nang hindi ako aware, diba? Ano ba, tatanungin mo ako, anong history ng buhay ng kapitbahay mo? Hello? Paano ko malalaman yung history kapitbahay ko? Diba? Tanungin mo ako sa history ko. Pero wag mo sa akin tatanungin yung history ng kapitbahay ko. Okay?
Wala pang dumadating. Ha? Wala pang Wala pa. Shout out dun sa Kevin Mark Ramillo. Pakilinaw kung ano yung unit mo. Pero so far, mukhang wala pa pong dumarating dito. Okay? Wala pa pong dumarating. Yung 2011, boss, yung na-order ko sa iyo noong last month pa, boss, yung nabasag, na-send mo ako ng pic at video. Nabasag daw na 2011. Okay na. Yung nasira ba ang ano? Ito, yung nasira ito. Yung bomber sight. Siya, anong nangyari rito? Nabasag ang slide. Matindi-tinding anuhan to. Basag ang slide, sir. Kung ito nga yun, ha? Kung ito yun. Ganyan. Kung ito yun, bossing, basag ang slide. Check natin, boss. Let's see what we can do dito sa unit na to. Pero so far, basag yung slide mo. Basag siya. Tignan natin kung anong kayang gawin dito, ha? Kung ito yun, ha? Kung ito yun, no? Tignan natin. Tignan natin, boss. Mag-aano kami sa'yo, mag-update kami, no? Okay. Sabi niya, akala ko meron. Hindi mo akala, MC Angelo, no? Hindi mo akala, talagang sinubukan mo. Hindi mo inaakala. Meron kaming ICS Challenger, pero nagbigay ka kasi. Especially kamo Especially yung Carnotaurus. 'Di ba? Hindi mo inakala. Talagang china-challenge mo kami. Wala naman ako nilabas na Carnotaurus. At ewan ko kung saan nanggagaling yung Carnotaurus mo. No? Okay, nagre-repair po ba kayo? Sinagot ko na yan, John Mark Maso. Sinagot ko na yan kung nagre-repair, boss. Ha? Okay, so... yun. Saan ba tayo? Okay. Okay, so dako tayo rito. Big man, bakit ang bilis masira ng o-ring ng pistol ng magazine ko? Puro ng Big man, bakit ang bilis masira ng o-ring ng pistol ng magazine ko? Siguro po hindi kayo gumagamit ng silicone oil. Ang o-ring, pakita natin. Gawa tayo ng o-ring. Papakitaan ko kayo mga karso pa. O-ring. This is an example of o-ring. Kita? Yan. This is an example of o-ring. Kita, no? Opo pa. Ayan na, o-ring. Yan na. Pakita mo, lapit mo. O-ring yan, bilog. Okay? Rubber yan. Okay? Yan na. Ayan, o-ring bilog. Ngayon, due to exposure sa chemicals sa paligid, due to exposure sa chemicals sa paligid, due to exposure sa moisture, due to exposure sa heat, due to exposure sa sunlight, yung o-ring na rubber pwedeng maging brittle. Okay? Ngayon, para mapanatili mong o-ring yan, rubber yan, malambot yan, kailangan merong silicone oil. The oil will leave a thin film, okay, sa paligid ng o-ring
parang shield against moisture, against dust, against contaminants. Ngayon, without the presence of silicone oil, yung o-ring na rubber, be brittle. Makukunat yan. Okay? Ayan. This is an o-ring. Atakin ko. Putol. Bakit na putol? Kasi makunat na. Makunat. Ayan, ayan, tingnan nyo, Tanya, makunat na siya, 'di ba? Nagkakarak siya. Ayan, Kasi, ayan, Kasi makunat siya. Ay malutong pala, sorry. Ayan, Okay? Ayan. Kaya nasisira ang o-ring mo, it is because hindi ka gumagamit ng silicone oil. Okay? Pero kung gagamit ka ng silicone oil, yung o-ring mo mapoprotect. Ako, yung mga collection ko ng barel, 20 years na. 20 years, 22 years, wala akong nagiging problema sa lumurupok na o-ring kasi bago ko sila itabi, binabaran ko ng silicone oil. Ganun ka-importante ang silicone oil, mga ka-airsoft sa ating airsoft, no? Huwag natin pabayaan sila sa silicone oil. Okay? Big man, required po bang i-rep ang green gas natin kapag itatabi para hindi sumingaw? Grabe, ang daming haka-haka, ang daming salin-salin na paniniwala. Mga airsoft, yung green gas natin, hindi kailangan na i-oil, na ano yan, na i-ref, no? Itong green gas ko, kung ilalagay ko to rito, iiwanan ko, aalis ako, mag-a-abroad ako, babalikan ko siya after 2 years, green gas pa rin yan. Ang tanong, sumingaw ba? Hindi sisingaw yan. No? Hindi sisingaw yan. Green gas pa rin yan. Iniwan ko siya ng 2 years dyan. Pagkabalik ko, green gas pa rin yan. Hindi sisingaw yan. Hindi sisingaw yan kung walang gagamit, kung walang gagalaw. Okay? Ngayon, kailangan bang i-rep? Hindi kailangan i-rep. Katarantaduhan yan. No? Hindi kailangan i-rep, mga pauso lang yan. Meron lang masabi yung kapitbahay mo. Meron lang masabi yung taong yun na wala namang alam sa airsoft. Meron lang masabi, i-rep mo yan. Hello? Green gas is a chemical. No? Is a chemical. Sino bang nag-a-access ng rep? Anak mo, asawa mo, pamangkin mo, kasama mo sa bahay. Paano kung galawin pa yan? Paano kung lumaglag yan? Bumagsak yan? Di ba? Ewan ko. Yung green gas natin, lata. Ang lata, prone sa kalawang. Ang nagbibigay ng kalawang is moisture. Yung rep natin, malamig. Pag malamig, mataas ang moisture. Pwede pang kalawangin yung lata mo. Diba? Chemical to eh. Diba? Kahit ano sabihin natin, chemical to. Yung chemical, ihahalo mo ba sa pagkain isinusubo mo sa bibig mo? Diba sabi nga, what can you put on your mouth, do not put on your skin. Sabi nga, di ba? Kung ano yung hindi pwedeng ilagay sa bibig mo, wag mo ilalagay sa balat mo. Ganon din dito. Ang nakalagay sa rep natin, mga pagkain. Chemical, ihahalo mo sa pagkain natin. Hindi ko approve yun. May green gas ka, itabi mo. Pagbalik mo, after 2 years, 3 years, 5 years, green gas pa rin yan. Buo pa rin. Hindi sisingaw yan. Okay? Di ba? Ilalagay mo sa rep. Mayat maya nagagalaw. Mayat maya nalilipat. Mayat maya basa. Di ba? Eh kung ilagay mo lang dyan sa isang tabi, ilagay mo sa cabinet. Baka hanggang sa dumating ka, nandun siya sa cabinet. Okay?
the reason kung bakit tayo mag-open slide minsan ng GBB pistol ko. Sira na yung GBB pistol mo. No? Sira na yung GBB pistol mo, hindi ka nagsisilicone oil, sira na yung slide stopper mo. That only the reason. Diba? Kung nung day 1, hindi mo sinilicone oil yan, huwag ka nang aasa. Natitino pa yan. Sira na yan or pasira na. Okay? Baka ginamitan W40 kaya nasira o-ring. Paano na ginamitan? Pa-update na lang ako, boss, kung ano pwede gawin sa unit. Di naman kasi nahulog yan. Kevin Mark Ranillo. Sige sir, ano natin, check natin kung anong nangyari, bakit na nagkaganon, no? Bigla mo akong inunahan, nahulog eh. No? Actually, wala sa isip ko nahulog kasi iimbestigahan pa natin, titignan natin kung may tama. Pero ikaw na nagsabi, di naman nahulog. Di ba? Titignan natin kung nahulog. Imbis na wala sa option ko yung nahulog, ngayon titignan ko, i-review ko kung nahulog. Maaring hindi ikaw nakahulog, pero baka nahulog ng kasama mo sa bahay. Baka ginalaw, nilaro ng kasama mo sa bahay. Ganun yan no? Wala sa option ko kanina yung nahulog, boss. Pero ngayon, nasa option ko na. Check natin, then i-update ka namin. Actually, madali namang malaman kung nahulog Okay? Boss, meron din po sana akong gusto ipaayos na airsoft. Matagal na po, stock 2008. Pa siya, niregalo ng wife ko sa akin. Gusto ko sana mag-airsoft ulit. Ni-send ko po yung picture ng airsoft ko. Sana mapansin nyo, message ko. Michael Dorado, kung magpapaayos ka, boss, dalhin mo. Okay, no? Ganito yan. Pag masakit ang tiyan mo, hindi pwedeng tatawag ka lang sa doktor. Dok, masakit ang tiyan ko. Pahinging gamot. Hindi pwedeng ganun. Diba? Masakit ang tagiliran mo, ang likod mo. Hindi pwedeng, Dok, pahinging gamot. Hindi pwede. Punta ka sa doktor. Personal mong puntahan. Kasi, ilalaboratory ka, 'di ba? I-interview ka. Ano ba yung huling kinain mo bago sumakit 'yan? Ay, Dok, kumain po ako ng hilaw na mangga, tapos noon kumain ako ng ice cream. Hala? Alam na ng doktor kung bakit. 'Di ba? Kailangan pumunta ka sa kanya. Ganon din 'yan. Nag-PM ka, papagawa kang airsoft, okay, good, dalhin mo rito. Pero nag-PM ka, papagawa mo airsoft, papadiagnose mo online, hindi po pwede yun. Di ba? Maraming things to consider para masabi natin yung airsoft, sira yung ganito, sira yung ganito, sira yung ganito. No? Ngayon, hindi natin malalaman yan online. No? Baka i-describe mo sa amin kasi ayaw mapindot eh. Maraming cause ko bakit ayaw mapindot. Baka nag-stock up o baka nabali, etc. Diba? Dalhin mo po, boss, para magawa po natin yan. Hindi po natin magagawa yan kung mag-uusap lang tayo sa chat-chat. Okay? Yun. Nasa na ba tayo? Nasa na tayo? Okay. Pwede ko po ba padala dyan yung unit? Medyo malayo po kasi Sir Michael Dorado, kung hindi mo kayang dalhin, pwede mo namang ipa-shipping. Para less hassle na rin sa'yo. Ngayon, pagdating dito, i-assess natin, titignan natin. Oops, bakit nasira? Anong sira? Anong naging cause? Okay, anong solution? Ganon. Pag kung sakasakaling hindi... Ako, mga ka-airsoft diretso ako Sabihin nyo sa akin kung yung unit ninyo na ipinapagawa nyo is may sentimental value. Kung ikaw yung taong may sentimental value yung ipapagawa mo, let me know. Okay? Kasi ganito, pag yung unit nakita ko na medyo malaki ang gagastusin, na halos makakalahati yung value ng unit, tinatanggihan ko na. Sinasabi ko na kagad na, boss, para lang sa akin, hindi worth it ipa-repair. Okay? Ganun yun, Pero kung merong sentimental value, katulad doon, niregalo sa'yo ng asawa mo, di ba matutuwa sa'yo yung asawa mo pag nakita niyang, yung iniregalo niya sa'yo, 8 years, 10 years, 15 years ago, is ginagamit mo pa rin hanggang ngayon, pak. Di ba?
Di ba matutuwa sa asawa mo, baka nga bilang ka pa ng bago eh. Di ba? Kung may sentimental value, let me know. Kasi talagang ikikip natin, ire-restore natin yan, no matter what. Okay? Ayan. Basta, paalam mo sa akin, boss, kung pwede, ha? Any reason, kung bakit GBB pistol, masyadong bibo tong Mac Angelo. Baka gusto niya rin magtayo ng sarili niyang vlog. Okay. Isa pa. Okay, okay po. Maraming salamat po. True. Ay, Sir Michael Dorado, wag sa LBC. Alam ko bawal sa LBC, no? Baka hindi tatanggapin yan. Better try JNT at saka Flash Express. Di ba, no? Flash Express or JNT. Wag LBC. Hindi tatanggapin dun yan. Masasayang lang yung packing mo, bubuksan nila sa LBC yan. Masyado silang mahigpit eh. Yun. Kaya nga nag-alisan ng mga client ng LBC. Masyadong mahigpit tapos alam nyo ba, ang experience ko sa LBC, share ko lang sa inyo ha. Shoutout to the management of LBC ha. Yung mga tauhan sa LBC, akala mo kanila yung LBC. Napakasusungit. Yung mga tao sa LBC, parang magbabayad ka naman eh. Pero parang ikaw pa yung nakikiusap para makapagpa-shipping sa kanila. No? Parang ang laking utang ng loob mo sa kanila, yung pagpapa-shipping. Yan ang experience ko sa LBC. Dito sa Bulacan, nakapaligid kami sa LBC branches. Ang susungit, ang lalaki ng ulo. No? Experience ko yan. Shoutout to the LBC management, no? Kung makakarating to, sana po pakituruan niyo po yung mga cashier niyo, yung mga employee niyo, yung mga staff niyo na maging down to earth sa mga client, no? Kaya na-experience ko yan kasi halos every other day nagpapa-shipping kami from different na lugar, no? Nagtatry kami sa LBC kahit papano, 'di ba? Pero ang experience ko sa LBC, magbabayad ka naman eh. Pero ikaw yung nakikiusap, ikaw yung kailangang mabait sa kanila. Kasi pag hindi ka mabait, tatarayan ka nila. Experience ko yan. Ewan ko kayo ba, na-experience nyo rin yan na napakasusungit ng mga taong kailangan maging approachable sila? Hindi lang sa LBC. Meron bang Shanghai or branch or any, di ba, na ang susungit? Comment down below nyo, no? Para magkaalaman tayo. Pero ako, experience ko talaga yan sa LBC. Napakasusungit, no? Parang ang laking utang ng loob na magpa-shipping sa kanila. Experience ko yan, no? Big Man, may pistol ho kayo na HPA ready. So far, wala, bossing, no? Kung gusto mo HPA ready, pwede kang mag-order. Pero, hindi kami nag-i-stock niyan kasi non-moving yan. Matagal gumalaw, matagal umano yan. Yung, kumaga, bihira ang naghahanap. Pasensya ka na, wala po talaga. Okay? Sir, rifle na brake barrel airgun, meron po kayo. Bonifacio Andres, nasa airsoft shop ka na page. So, malamang sa malamang airsoft pa nandito. Sir Bonifacio Andres, pag pupunta ka sa Jollibee, huwag kang maghahanap ng, meron ba kayong pizza? Huwag. Okay? Pag pupunta ka sa Jollibee, hanapin mo burger, spaghetti, or chicken joy. Huwag kang maghahanap ng pizza sa Jollibee. Okay? Pupunta ka sa hardware, huwag kang maghahanap ng, meron ba kayong amoxicillin? Huwag. Huwag mong gagawin yun. Diba? Pag pupunta ka sa hardware, ang hahanapin mo ron, pako, yero, semento, okay? Buhangin, hollow blocks. Diba? Kung kailangan mo ng gamot, pumunta ka sa Mercury. Okay? Ngayon, airsoft shop to eh.
airsoft ang nandito. Pupunta ka sa airgun shop. Doon meron niyang hinahanap mo. Pero sa airsoft shop, wala niyan. Okay? Sana boss, nagkakaintindihan tayo ha. And I hope this is the last time na magtatanong po kayo ng bagay na hindi related. Thank you, bossing. Okay, may Beep Pros po kayo, tracer unit. Wala po. Wala po. Alejandro Benitez, sir, wala po, no? Okay, copy boss. Lods, para saan po shop niyo po? Lods, saan po shop niyo po? Dito po kami, bossing, Santa Maria, Bulacan. Sir, magkano pa upgraded high-end na de baterya? Upgraded high-end na de baterya? Are you really serious on the question? Upgraded high-end na rifle, ibig niya sabihin. High-end. Mostly ranging bossing. High-end, mostly ranging 30 up to 70. High-end ka mo ha? Tinanong mo ko, high-end. Ranging 30 up to 70K. Okay? Yan. Sagot lang ako ng diretso ha. Tinanong ako eh. Okay. Sabi ni Michael Dorado, that's true sir. Siguro na-experience niya rin yung mga adelentadong tao dyan sa LBC. Ako hindi ako nahihiya kasi experience ko yan daily eh. Okay, pumunta ako sa LBC. Magpapaship ako ng silicone oil going Toledo. Silicone oil, 10 piraso na ganito. Going Toledo City. Nakapak na. Hala, hiniwa, hindi man lang nagpaalam sa akin. Nakapak na, hiniwa. Hindi man lang, nakaharap ako biglang hiniwa, hindi man lang, sir, bubuksan po natin yung parcel ninyo, yung unit ninyo i-check lang po natin. Di ba? Ganun dapat, di ba? LBC yan Di ba dapat? Sir, buksan po muna natin yung unit ninyo protocol kasi kailangan i-check eh. Ganun sana. Biglang hiniwa. Uy! Gulat ako. Ba't hiniwa niya? Sana kung ayaw niya, huwag niyang tanggapin. Di ba? Wala akong nagawa, hiniwa eh. Tapos, pagkahiwa, binuksan. Ano to, sir? Sabi sa akin, ano to? Silicone oil po. Silicone oil. Bawal po yan. Ginanon sa akin, bawal po yan. Di ba? Antino, di ba? Antino. O yan. Ganyan experience ko dyan. Tapos kailangan suyuin mo sila. Kailangan mabait ka. Kasi tatarayan ka nila. Pag-aantayin ka. Kailangan, ma'am, pwede na po bang kailangan ganun ka. Kasi kung hindi, sila yung mas mataas sa'yo eh. Sana sa LBC, pabagsak na, I heard parang pabagsak na sila eh, no? Kasi dahil sa mga ugali ng mga customer. Sa tindi ng competition ng courier sa atin ngayon, di ba? Pwede ka na magpalala mo, pwede ka na magpa-Flash Express, JNT. Sa tindi ng competition ng courier industry sa Pinas, bumaba yan. Totoo lang. LBC padala, lalamunin buo ng Gcash yan. Di ba? Yan lang, no? Kaya sana maging mabait sila. Hindi yung parang yung customer pa yung nakikiusap. Okay. Idol advice po sa plano po na bumili ng pistol high-end pwede sa competition. Gamuzaran. Mr. Gamuzaran, advice, unang-una bossing, make sure yung unit fit sa grip mo, no? Yun ang number 1 na ma-advise ko sa'yo. Huwag kayong masyadong mag-focus sa FPS. Huwag. Walang kwenta yung unit na napakalakas ng FPS pero hindi mo maitama. Mas masarap yung sakto lang yung FPS pero lahat nahihit mo. Diba? Ang goal mo in every rounds na ipinuputok mo is ma-hit yung target.
Never ka magkakaroon ng goal na magpaputok sa hangin. Okay? Ang goal mo, every rounds na pakakawalan mo, dapat may hit yung target. Pag hindi mo na hit yung target, consider yourself failed. More practice, sabi nga. Okay? Every time na magpapaputok ka, pa! Kailangan may hit na yung target. Pag yun, hindi niya na-hit yung target, you are failed. Failure ka. No? More practice, sabi nga. Okay? Yun, compatible gripping. Then, sakto yung bigat. Hindi ka nangangalay. Hindi naman masyado magaan. Sakto yung finger mo. Okay? Ang proper, dapat yung trigger nandito sa unang gatla or malapit sa gatla. Hindi pwedeng yung trigger is nandito sa tip mo. Okay? Ang tendency, pag yung trigger nandito lang sa tip ng daliri mo, pumapaling ng kanan, yung baril mo. Okay? Kailangan yung trigger nandito sa malapit or sa mismong guhit. Ganyan. Hindi rin pwedeng masyadong malaki yung finger mo, malayo. Kasi papaling naman sa kaliwa yung baril. Okay? Yan, another tip yan. No? Tapos, bahala ka na kung gaano ka hardcore yung competition sasalihan mo. Pag talagang mga hardcore, make sure naka-bypass yung beaver tail mo. Kung mga fun shooting fest lang, okay lang na hindi naka-bypass yung beaver tail mo. Pero pag mga talagang hardcore na, make sure na naka-bypass yung beaver tail mo. Kasi yung beaver tail, cause of delay. No? Mas mabilis ang rate of fire pag naka-bypass yung beaver tail. In every competition, pinaglalabanan dyan, ma-hit mo yung target mo sa pinakamababang oras. Ngayon, kung ma-hit mo yung target mo, tapos ang taas ng oras mo, talo ka. Okay? Cancelled na LBC sa amin, Idol Big Man, sabi ni Chester Santos. Bahala kayo. Pero ako talaga, I have a very bad experience on a different branches ng LBC. X na sa akin yan. X. Ba't adan? Ba't adan? Hindi, X sa akin talaga yan, no? Masusungit. Malalaki ang ulo. Ikaw makikiusap, Madam, pwede po ba ako magpapaship? Kailangan maganda yung bati mo. Kung hindi, alimbawa medyo, papaship ako, Iloilo. Pucha, hindi ka papansinin. Tatype yun. May ginagawa. Tagay mo dyan. Ganon ang gagawin sa'yo. Kailangan, ikaw yung manunuyo. Madam, pwede po ba ako magpa-ship Iloilo? Ganon. Gagawin kang gago. No? Tapos ang susungit. Grabe. Putya kami nagbabayad sa inyo kung bakit kayo sumisweldo dahil dun sa parcel na pinapaship namin pero ganyan nyo kami itrato. Napag-usapan yung sa LBC no? Land bank kasi. Ano yung land bank? Ano yung land bank? Land bank? LBC? Layo naman ng sinasabi nito. Colenso, paano land bank kasi? Okay. Ang lala, grabe pala sa LBC. Sir, taas ng IQ mo, nakakalibang manood sa live. Actually, hindi naman IQ yung ginagamit natin dito. Ano lang, ganito kasi no. Kaya yung live natin pinapanood. Kaya yung live natin interesado kasi totoo. Walang kaplastikan. Kung ano yung host nyo, yun ang makikita nyo sa personal. Di ba? Yun ang makaka-encounter nyo. Totoong tao. Ang isineshare ko sa inyo, yung daily experience ko. Yung totoo. Hindi scripted, hindi edited. Mahahalata nyo naman pag yung host ninyo, edited yung mga pinagsasasabi. Pucha, puro kabaitan yan. Di ba? Hindi nyo makikita, hindi makabasag pinggan yan.
Di ba? Puro kabaitan, puro pambobola, puro panunuyo ang gagawin sa inyo. Di ba? Ganon. Pero, totoong tao kasi tayo eh. Totoong tao tayo. What you see is what you get. Sa akin, what you see is what you get. Gusto mo ko? Tara dito, mag-usap tayo. Ayaw mo ko? Okay lang. You are free to go. Diba? Huwag tayong magbulan, huwag tayong magplastikan na gusto mo ko, pero inis ka sa akin. Diba? Ako kung inis ako sa iyo, sasabihin ko sa iyo. Diba? Kung naiirita ako sa iyo, sasabihin ko sa iyo. Ngayon, kung makikinig kayo sa vlog ko, makikinabang kayo eh. Kung hindi nyo papakinggan, okay lang. Walang iniwan eh, di ba? May saging. O, saging. Buksan mo. Kainin mo yung laman. Tapon mo yung balat. Ganun sa atin. O, yung sinasabi ni Big Man, sundin mo yung sa tingin mong okay. Huwag mong pakinggan yung sa tingin mong hindi okay. Di ba? Ganun lang naman, walang dapat pagtalunan. Ano lang talaga, diretso lang tayo. No? Kaya kinakagustuhan yung live natin kasi diretso lang tayo, walang plastikan, walang halong plastikan. Di ba? Oh. May nagtatanong, may nagtatanong kanina, Tracer. Actually, wala talaga kami nun. Hindi ako nagki-cater nun. Bakit? Point of view ko to pang sarili ko. It's just a waste of money. Tracer. Para ano yung tracer? Para umiilaw. Umiilaw yung bala mo. Di ba? Yan eh. Trace ka eh. Nakikita mo yung traces ng bala mo. Umiilaw. Bakit ka ba nag-airsoft? Unang-una, kaya ka nag-airsoft para ma-replicate mo yung tunay. Kasi wala kang kapasidad na bumili ng tunay, na gumamit ng tunay, kaya gusto mo airsoft. Pak. Dapat realistic. Di ba? Ngayon, gagamit ka ng tracer para umiilaw. Realistic pa ba? Hindi ba parang Star Wars? Star Trek tayo? Obi-Wan Kenobi? O, di ba? Di ba? Bakit gusto mong umiilaw? Bibili kang tracer. Bibili kang tracer BBs. Hindi ba dagdag gastos? Di ba? Ngayon, para ma-enjoy mo yon, kailangan lalaruin mo pag madilim, pag gabi. Ang tanong, hindi ka ba nahihiya sa kapitbahay mo? Gabi, pumuputok ka, pak. Hindi ka ba nahihiya, no? Real talk lang. Hindi ba nakakahiya? Sa kapitbahay mo, gabi, pumuputok ka. Bakit ka pumuputok ng gabi? Para ma-enjoy mo yung tracer mo. Diba? Dito sa Big Man, sa totoo lang, no nonsense kami, no? Pag isang bagay, hindi, for me, sa tingin ko, hindi ka pakipakinabang. Hindi, ganito, no? Ito, Ako, sa sarili kong pananaw, hindi ko type yung tracer. I am not a fan of tracer. Kaya sinasabi ko, kaya hindi ako nagbebenta. Napakapangit naman, sinasabi ko na I am not a fan of tracer. Ayaw ko na may tracer. Pero ito, may tracer ako, bili ka. Diba? Napakapangit naman nun. Ayaw ko ng tracer. Ayaw ko ng umiilaw yung bala ko. Ayaw ko. Pero meron akong binebenta. Bili ka o tracer, lagay mo sa unit mo. Ganda yan. Diba? Ano na ang itsura ko nun? Diba? Ayaw ko pero nagbebenta ako. Diba? Napakawalang kwentang tao ko nun. Diba? Napaka-ipokrito ko nun. Kaya, ayaw ko ng tracer, hindi na para hikayatin ko pa kayong bumili nun. Ayaw ko ng tracer, hindi na lang ako magbebenta. Ayaw ko eh. Diba? Pero kung tutusin, kikita ko doon. Pero bakit ayaw ko magbenta? Kasi hindi siya realistic. Nawawala yung pagiging realistic. Kung gusto ko lang rin ng tracer, hindi na ako mag-airsoft. Maglalaro ako Star Wars. Maglalaro kami sa universe. Maglalaro kami sa Milwaukee. Maglalaro kami sa Jupiter. Umiilaw yung bibis.
tracer. Di ba? Hindi na realistic. Para tayong Star Trek! Obi-Wan Kenobi! Di ba? Yeah. Ano, real talk lang yan. Masakit pakinggan, pero totoo. Real talk mga ka-airsoft, ha? Okay. Ano recommended yung silicone oil brand at yung foaming degreaser for airsoft? Maintenance bossing. Note ka ng vlog. Note ka ng vlog. Nandun po yun, nakalagay po yun doon, ha? Galing ang advice ni Idol. Saan po kayo naglalaro para makapag-coach sa pa-coach sa... Sorry, normal na tao lang tayo, bossing. Actually, sa dami ng ginagawa ko sa buhay, hindi ko na masikasong maglaro. No? Para lang sa iyong kaalaman, airsoft is just 10% ng oras ko. No? Kasi meron tayong mga business. Okay, meron akong body gym, fitness gym, meron akong bonsai farm, meron akong bully farm, micro exotic bully farm, meron akong water station. Lahat yan inaasikaso ko. Nagpapatayo pa ako, nagpapakonstruct ako ng bahay. Di ba? Lahat yan inaasikaso ko. Kaya wala na akong time. Meron akong mga big bike, hindi ako makapag-rides. Meron akong collection ng mga scooter, mga two-stroke scooter. Hindi ko lahat ma-rides. Kaya wala na po akong oras maglaro, no? Kaya kung magpapa-coach ka, marami po diyan na pwede ka magpa-coach. Hindi na para sa akin pa, no? Wala akong maituturo sa iyo dahil masyadong nagbabara, masyadong malawak, masyadong broad yung activities ko daily. Malawak. So, medyo wala. Hindi na maasikaso maglaro talaga, no? Sa totoo lang. Actually, sa totoo lang guys, no? Ewan ko lang kung ganun din kayo, ha? Ako, sa totoo lang, minsan nakakatulog na ako alas 2, alas 3 na madaling araw. Then, I have to wake up 7, 8, minsan 9, no? Kasi, marami pang ginagawa sa gabi. Actually, pagkatapos ko nagla-live, hindi nyo, meron pa akong mga ibang transactions, eh. Kasi meron pa akong mga taong kinakausap, meron pa akong kino-close na deal, no? Yun, ganon. Hindi ako kasi nakafocus dito lang. No? Dito lang. Meron akong mga ibang kabuhayan, meron ako ibang mga sources, marami akong ibang inaasikaso. Ganon ang buhay ko sa totoo lang, no? Actually, yung pagsa-cellphone, pagpe-Facebook, pagche-check ng mga friends, messages, ninanakaw ko na lang, halos hindi ko magawa sa sobrang busy, no? Kailangan para syempre, ganun tayo para maka-move forward tayo, para umasenso tayo, kailangan matyaga tayo. Kung ang gagawin natin is manchichismis, mag-oobserba sa kapwa natin, wala tayong mararating, di ba? Kaya nga ang big man hanggang sa ngayon matibay. Kasi wala tayong inisip, wala tayong pakialam dun sa iba. Ang iniisip natin is kung paano mapabuti yung trabaho natin. Diba? Kung ang gagawin natin, bantayan yung iba, o sisain yung ginagawa ng iba, i-bash yung ginagawa ng iba, hindi tayo aasenso. Pero kung dito sa Big Man, wala tayong pakialam sa kanila, focus tayo sa trabaho natin, aasenso tayo. Diba? Ganun eh. Ako, ganun ang goal ko eh. May sinasabi ka? Go ahead. May sinasabi ka? Dagdagan mo pa, go ahead. Ako dito ako. Focus ako sa trabaho ko. Pinagpapala tayo. Di ba? Yun lang yun. No? Hindi na para yun pa natin. Pakialaman pa natin yung iba, di ba? Focus ka, resolve mo yung problema mo, gawin mo yung obligasyon mo. Tapos ang trabaho mo, 'di ba?
Okay, pwede ba okay, cancel na LBC sa amin. Okay, ito, may question pa rito. Grabe, masyado tayo na aliw, 104 na. Ang dami yung question, no? 8, okay, then second page, 5. Ang dami. Kutya, mukhang di ko kaya sagutin lahat, ha? Big man, pwede bang ubusin ng gas sa magazine kahit wala na pong bala? Pwede bang ubusin yung gas sa magazine kahit wala na pong bala? Parang ang hirap sagutin ito. Pwede bang ubusin yung gas sa magazine kahit wala ng bala? Kung wala ng bala, hindi na siya puputok. Paano mo uubusin yung gas? Dapat, lagyan mo siyang bala para pumutok, para maubos yung gas. Ang gulo na tanong eh. Big man, pwede po bang ubusin ang gas sa magazine kahit wala ng pong bala? Paano mo mauubos yung gas sa magazine kung wala ng bala, hindi na puputok? The other way around, pasisingawin mo siya. Diba? Pero kung gusto mo, normal na pag-ubos ng gas sa magazine, lagyan mo siyang bala para pumutok hanggang sa maubos yung gas. Diba? Ibang usapan, uubusin mo yung gas sa pamamagitan ng pagpapasingaw. O, diba? Pwede mo siyang ubusin yung gas, pasingawin mo. Pero kung ubusin yung gas, kung wala ng bala, kailangan lagyan mo siya ng bala para pumutok, para maubos yung gas. Okay? Grabe! Grabe yun, no? Oh, ito pa. Big man, Big man, planning to buy a pistol. Ano po bang kadalasang nagiging problema pag po pistol? Number 1 na nagiging sira ng pistol. Magazine. Leak. Bakit nagkakaroon ng leak? Hindi gumagamit ng silicone oil, hindi proper ang pag-oil, at nalalaglag ang magazine. Yan tatlo na yan. Hindi ka gumagamit ng silicone oil, magkakalik. Hindi proper yung paggamit mo ng silicone oil, magkakalik. Then, nababagsak mo yung magazine, magkakalik. Magazine ang unang-unang nasisira sa pistol. Pangalawa, anong pangalawa nasisira? Nozzle. Bakit nasisira nozzle? Okay? Gumagamit ka ng China BBs, gumagamit ka ng recycled BBs, nagdodoble ka sa yung unit mo. Gumagamit ka recycle China BBs. Bakit? Ano ba meron sa China BBs? Ang China BBs hindi 100% round. Bengkong yung iba how do you call this? Another term for bengkong. Meron nasa dulo na anyway, no? Bengkong na lang. Nasa dulo ng dila ko eh. Deform or bengkong. 'Di ba? So, hindi magandang feeding nun sa hapap rubber. Maaring iluwan ng hapap rubber. Pag niluwan ng hapap rubber, maaring hindi malaglag, maaring bumara. Pag bumara, itutulak ng nozzle, basag si nozzle. Worst case scenario, basag ang blowback housing mo. Okay? Pangalawa, gumagamit ka ng reuse BBs, recycled BBs. Yung recycled BBs may crack na. Pagkasa mo, hindi papasok sa hapap rubber, nabitak, kumalang sa nozzle, pag bomba na nozzle, basag ang nozzle. Diba? Pangatlo, nagdodoble kasa ka. Okay, kinasa mo, nakaload na yung bala. Kinasa mo ulit, or kinasa ulit nung humiram, yung bala, hindi na itulak yung original na nakaload, itong isang bala, hindi na itulak, nag-stay lang dyan, bumara, lumagay sa gilid, pagpalo ng nozzle, basag. Kumalang eh. Diba? Yun. Yun lang naman ang nasisira. Tapos, pangatlo, kung yung unit mo hindi upgraded. Oh. Diyan na sila. Oh, kung yung unit mo, ganito yung barrel,
Hindi upgraded, expected mo na. Expected mo na soon malalaglag yung barrel, masisira. Ano yan? Ayan. Nandyan na? Oh. Si Edson Lapa. Wala. Yan. Mababasag yung barrel. Okay? Yan. Sa amin kasi upgraded na naka-fix outer barrel mga person. Okay? Yun. Yun lang. You are planning to buy? Bili ka, okay lang. Bili ka ng unit na sa tingin mo maayos. Huwag kang bibiling budget meal. Huwag kang bibiling low quality. Pag bumili ka low quality, magiging forever low quality ka na rin, no? Yan. Basta, ano lang, advice ko, iwasan mo yung China. Kasi pag bumili ka ng China, design yan para masira agad. Pag nasira, wala na. Diba? Magiging pangit yung perception, yung paningin mo sa airsoft. Hindi na magiging maganda. Kaya, ayun lang. Yun lang yun. Okay? Mga airsoft, bago tayo magtapos, pakinggan natin ito. Sorry. Nawala. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa po ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Magandang gabi sa inyo lahat.